ng martial law ay hindi namin makokompromiso, sapagkat kasama ng plataforma ng good governance ang accountability. Accountability ni Gloria ngayon sa kanyang mga ginawang krimen laban sa bayan, at accountability noong unang panahon, dahil hanggang ngayon hindi pa nakakakuha ng hustisya ang mga martial law victims. Para sa amin, walang kompromiso sa usapin na ito ng pagsasara ng bangungot ng martial law. Ang pangalawa ay yung pro-Filipino makabayan na platapormang pang-ekonomiya. At dito ay salalay ang tunay na pagsulong ng ating ekonomiya sa dalawang mahalagang programa. Ito ay yung papaunlad ng ating lokal na industriya at ganoon din ang tunay na reformang agraryo na siyang plataporma ng makabayan. Pangatlo ay yung interes ng mamamayan, interes ng mga katutubo, interes ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga kababaihan, ng mga bata, ng mga LGBTs. Kanilang mga demokratikong interes ay aming isusulong. Pangatlo o pang-apat ay yung kapayapaan na nakabatay sa hustisya. Kinakailangan na marisolba ang mga usapin ng ugat ng ng kawalan ng kapayapaan at ng karahasan na madugo sa ating bansa. At ito ay magagawa lamang kung mayroong mapagpasyang resolusyon sa mga pang-ekonomiya, politika at sosyo-kultural na mga usapin. At ang panghuli ay yung independent foreign policy. At kami ay naninindigan na yung mga di makatarungan na patakaran natin sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos, kailangang i-review at kailangang i-abrogate, katulad ng Visiting Forces Agreement. So sa lakas ng plataforma na ito, ay tumatakbo kaming independent. At tumatakbo na alam namin na kahit wala kaming pera, ang resources ay kakonti, pero marami ang naninindigan at marami ang naghahanap ng tunay na pagbabago sa ating politika at tunay na pagbabago sa ating lipunan. Kaya aming haharapin ang hamon na ito. Hindi kami kahit kailan umatras sa anumang laban. Kaya tuloy-tuloy ang laban sa papuntang Senado. We are going to fight the good fight. Thank you very much.